Sa loob ng 8 buwan, itinampok ang 8 pinakamahihirap na sektor sa ating lipunan. Naglakbay sa iba't ibang sulok ng Pilipinas upang alamin ang kanilang tunay na kalagayan. Parang iisa lang yung isda na malaki, tapos mga konting pusit lang. Kumusta ho ba yung buhay po? Isa-isang siniyasat ang dahilan ng kanilang kahirapan. Ngayong tapos ng eleksyon 2013, balikan ang ilan sa mga mukhang kumakatawan sa iba't ibang sektor at nag-iwan ng marka sa ating kaisipan. Una nating nasaksihan ang kalagayan ng pinakamahirap na sektor, ang mga mangingisda. 1.2 milyong Pilipino ang umaasa sa pangingisda. Ilang programa at proyekto, pagsasabatas ng panukala, pagbubuhos ng maraming pondo ang ipinatupad sa layuning mapabuti ang kanilang kondisyon. Pero tila hindi pa rin sila nakakawala sa lambat ng kahirapan. Kinilala ng Reporter's Notebook ang mga municipal fishermen ng Surigao del Norte. Mano-mano at makaluma pa rin ang kanilang pamamaraan ng pangingisda, kakarampot pa rin ang kita ng marami sa kanila. Mula naman sa Navotas na itinuturing na isa sa pinakamalaking fish port sa bansa, nakilala namin si Mang Francisco. Bit-bit ang ilang styrofoam na siya nilang ginagawang balsa. Tumulak si Mang Francisco para maglayag. Pero ang tahong na inaasahan sanang magsasalba sa kanila sa araw na yun, naging mailap din kay Mang Francisco at sa kanyang anak. Wala po makakuha, malabo po tubig. Mayroong akong nakitang tao po kasi patay, mga buka. Matapos ang 8 buwan, muli naming kinumusta si Mang Francisco. Ngunit imbis na sa laot namin siya puntahan, sa isang construction site namin siya naabutan. Wala po ma'am, 2 linggo mahigit po wala kaming income. Kaya ginagawa ko, sidecar muna kasi gabi. Pagdating sa araw, extra po sa construction. Maganda na po ma'am sa construction, kahit paano, permis yung pang-araw-araw na kitain ko pa para sa pamilya ko. Sa ikalawang pagtatanghal ng sektor, siniyasat naman ang dahilan kung bakit patuloy na nalulugbok sa kahirapan ang mga magsasaka. Tinungo namin ang mga sakada ng Negros Occidental na hanggang ngayon ay nakikisaka lamang sa mga Panginoong may lupa. Paano yung swelduhan? Magkano sinusweldo mo sa isang araw? Depende po. Makapagbuo kami ng isang truck. Kung ilang labas, yun ang ate namin. Magkano yung, halimbawa, ganun? Magkano kinikita mo sa ganun? Isang araw nga, 150 lang eh. At sa Zamboanga del Norte, nakilala naman ng Reporter's Notebook si Lola Bergida. Buong buhay niya ay pagsasaka ng palay na ang kanyang kinagisnang hanap buhay. Noon ako buot, nagsugod na ko trabaho yuta. Pero mulang yapon. Kakaon ra, igo ra makakaon. Mahal ang atong pagpalit, mahal ang atong, barato ang atong produkto. 21 sako ng palay ang naani ni na Lola Bergida, 10 sako rito ang itinabi niya para sa kanilang pagkain. 11 sako naman ang kanyang ibinenta. Ang halaga, humigit kumulang 10,000 piso. Ngunit marami pang ibinawas dito gaya ng komisyon ng middleman, pambayad sa makina sa pagsasaka, gasto sa pestisidyo at iba pa. Kaya lumalabas na matapos mag-ani, imbes na kumita, lumubog palalo sa utang si Lola Bergida.
Sa muli naming pangungumusta kay Lola Bregida, ibinalita niya sa amin na mas dumami ang kanyang ani nitong Pebrero kumpara noong una namin siyang nakilala noong Nobyembre ng nakaraang taon. Kaya nabayaran niya ang ilan sa kanyang mga utang at nakapagtabi pa raw siya ng konting ipon. Nagtatanim muna raw siya ngayon ng mga gulay at kumikita ng 200 piso kada linggo sa pagbebenta ng mga ito. Itinampok din natin ang sektor ng mga bata, ang ikatlong pinakamahirap na sektor sa bansa. Nasaksihan natin ang sipag ng magkapatid na Junior, 13 taong gulang, at Mary Joy, 11 taong gulang. Mga batang kayod kalabaw upang matulungan ang kanilang ama sa paghanap buhay. Ako ra naghihila. Yung ko, tabangin na lang ko kay di makaya, kay matanda na ako. Hirap kasi ang bigat ng aking dala. Noong mga panahong yon, nalantad din ang kawawang kalagayan ng kanilang paaralan. Wala ring kasiguraduhan kung makakapasok pa sila sa susunod na pasukan. Sa kasamaang palad hanggang ngayon ay nagbabanat pa rin ng buto ang magkapatid. Marami pa rin mga batang gaya nila na patuloy na nagtotroso sa kanilang lugar. Itinampok din ang ikaapat na pinakamahirap na sektor ang mga self-employed, ang mga nagtatrabaho at kumikita mula sa sariling sikap at walang itinuturing na employer. Gaya ni Aling Carmela, nagbebenta ng mga gulay sa umaga, naglalako ng luya sa hapon at nangangalakal ng basura sa gabi. Dumating ho ba yung punto na pag minsan antok na kayo, pagyadyad yun ng maliliit na luyang ganito, sugat, naabot nyo? Masusugat ako, sir. Tsaka kahit hindi ka masugat, sadyang mahalang sa kamay. Halos lagnat ng latin ako. Pag panahon nga na nagyayadyan ako, na ako makatulog at mahalang yan. Binababad ko sa tubig. Init na init yan sa kamay. Sobrang init yan. Sipag lang pong puhunan. Oo, sakripisyo lang dito ang kailangan. Ang tanging kagapay sa buhay ni Aling Carmela, ang kanyang anak na si Francis. Sinasamahan siya ng anak sa lahat ng kanyang trabaho. Ilang taon na rin mula nang mamatay ang kanyang asawa. Sinasabi ko lagi kay Francis, kahit wala kang baon, kahit toyo ang ulam namin, papasok ka, Francis. At sa panahon na ako'y mawala, kahit makagraduate ka lang na elementary, pwede ka na gumawa ng paraan, anak, para makapag-high school ka. Marami diyang paraan na malalapitan ng tao. Na makatapos ka na yung pag-aaral, mahirap pinag-aralan. Pinakamahirap sa lahat. Hadlang sa kinabukas sa tao ang walang pinag-aral. Matapos may palabas ang kanilang kwento, isang kababayan natin ang nagnais magbigay ng mas mainam na tutuluyan at trabaho para kay Aling Carmela. Sinamahan namin sila papunta sa Pansol, Laguna. Maraming salamat sa akin na may nag-offer sa akin ng ganitong hanap buhay na magaan-gaan. Kasi nasabi ko magaan kasi hindi na katulad ng hating gabi. Papunta pa lang ako di Visoria, manguha kami ng kuha na para may binta, para ibili ng pagkain ni Francis, pambaon. Bagamat natuwa si Aling Carmela sa inialok na tulong sa kanya, tinanggihan niya ito dahil ayaw siyang payagan ng kanyang mga anak na magtrabaho sa malayong lugar. Bangkay ng sinalubong ni na Maricel, si Alona. Kasi nung nakita ko yung itsura ng ate ko, hindi namin lubos akalain gano'n ang sasapitin niya. Na nangarap lang naman siya magtrabaho para sa pamilya niya. Hindi po madali sa isang nanay. Nay, iniiwan mo yung mga anak mo. Hindi mo alam kung anong nangyayari sa kanila habang nandun ka. Mga kababaihan naman ang ikalimang pinakamahirap na sektor na aming siniyasat.
Kabuanan ni Madeline Hista nang makapanayam siya ng Reporter's Notebook sa Agusan del Sur. Nakababahala ang kalagayan niya noon dahil 2 linggo nang lumipas mula sa kanyang due date sa panganganak. Eh bakit po hindi pa po kayo nagpapacheck up? May kwarta. Ngayon lagi sa magpa-ultrasound. Ito karong Lunes. Nga uwa mo ko'y pa-ultrasound. Nag-organic ko kaya sila masasarian daw. Sa health center lamang nagpapatingin si Madeline. Yung LGU ay barangay. Ako naman ang pupunta sa kanila na ganito, kulang yung natin, supply. So, sila ang provide. Ang naman nila, ganito, kulang din sa budget. Ganun ang problema talaga. Noong nakaraang Abril, masayang ibinalita sa amin na isinilang ni Madeline sa health center ang isang malusog na sanggol. Sunod na siniyasat ang ika-6 na pinakamahirap na sektor, ang mga kabataan. Sa isla ng Alabat sa Quezon, nakilala namin si Lloyd Arceo na nagtapos na salutatorian sa Alabat National High School. Kahit kinakapos, pilit pa rin nilang iginagapang ang edukasyon ng anak. Kasi yung anak ko talaga masikap mag-aaral yan. Umpisa pa, kinakita na namin ng pagsisikap sa pag-aaral. Hirap talaga nung... Yung kasi mga anak ko talaga gusto nila makatapos. Malaking problema ng pamilya ni Lloyd kung paano siya makakapagkolehiyo dahil na rin sa kawalan ng pantustos. Mag-apply po siguro ng scholarship po sa school kung papasukan ko. Ako makakapag-college, baka po hindi po ako siguradong mapagtapos dahil nga po sa mga ganitong sitwasyon. Sa kabutiang palad, nakakuha ng scholarship si Lloyd sa Manuel S. Enverga University Foundation sa Quezon. Tinutukan din ng Reporter's Notebook ang kalagayan ng mga overseas Filipino workers o OFW. Sinundan namin ang kalunos-lunos na sinapit ni Alona Bagayan na nagtungong Dubai upang magtrabaho bilang domestic helper. Bangkay ng sinalubong ni Maricel, si Alona. Kasi nung nakita ko yung itsura ng ate ko, hindi namin lubos akalain gano'n ang sasapitin niya. Na nangarap lang naman siya magtrabaho para sa pamilya niya. Naidokumento ang pagtungo ng kaanak ni Alona sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa paghahangad na malaman ang katotohanan sa sinapit ni Alona. Parang nangyayari, turuan na po Tinuturo ng POA sa agency, then yung agency tuturo kami sa POEA. Kami naman ay hindi kami nagtuturo, no? Ang sinasabi namin, yung sakayan namin at yung within the ambit of our authority, yung dapat na suporta na binibigay namin sa inyo, lalo na yung proteksyon natin sa OFW, yung mapabilis namin yung proseso namin kapag may complaint at ino-observe din natin ang due process. Makalipas ang mahigit 1 buwan, wala pa ring resulta ang National Bureau of Investigation o NBI sa isinagawang re-autopsy sa katawan ni Alona. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila tiyak kung nagpakamatay o may foul play sa nangyari sa kaanak. Nasubaybayan natin ang kwento ni Luz Napay. Dahil hindi makakuha ng trabaho may sapat na kita sa Pilipinas, ilang beses na siyang nagpabalik-balik sa ibang bansa at nanilbihan bilang domestic helper. Hindi po madali sa isang nanay. Nay, iniiwan mo yung mga anak mo. Hindi mo alam kung anong nangyayari sa kanila habang nandun ka. Maalis po ako. Dahil wala po akong magagawa na para sumapat sa kanila, para sumapat sa mga bata yung kikitain ko. Talagang po minsan umaabot na po sa punto na gusto ko nang magpahinga. Gusto ko nang tumigil. Talagang umaabot na sa gano'n, napapagod na ako. Tapos, hire-recall ko yung mga nangyayari sa akin doon lahat. Gusto ko nang umayaw. Sa katunayan, ilang linggo na lang ay tutungo na naman siya sa Qatar upang magtrabaho doon.
tanging hinihintay na lamang ni Aling Luz para makaalis ng bansa ay ang resulta ng kanyang medical exam. Akala ko makukuha ko na yung result. Kaso may bakuna pa pala ako. Kaya kasi sabi sa akin ng agency, pagka daw fit to work na ako, tsaka daw ako babakunahan. Kaya antayan lang muna yung result ng ano. Pero agency na daw yung magpapalo. Sa pinakauling pagtatanghal ng sektor, tinungo naman ng Reporter's Notebook ang isla ng Dinagat kung saan matatagpuan ang mga pinakamahirap na matatanda. Dito namin nakilala si Lolo Pael na sa edad 72 anyos. Sinisisid pa ang 20 talampakan lalim ng dagat upang manghuli ng isda. Sa pagtigsok na ako, abot ako sa hawin ng tuhod, alima. Pag abot sila mo, sakit ang badyo. Daing niya, ang pensyong dapat ibinibigay sa kagaya niyang senior citizen, hindi na ibibigay. Sa kabilang barangay naman ng Basilisa sa isla pa rin ng Dinagat, inabutan naming iginupo na ng karamdaman si Lolo Juliano, 73 taong gulang. Ano pong trabaho niyo? Hindi, wala. Natuklasan naming salat sa gamot at kagamitan ang kanilang health center. Kaya mga may sakit na gaya ni Lolo Juliano, hindi naseserbisyohan. Medical assistance talaga para sa mga senior. Kawawa kasi. Awa ko sa kanya. Parang tatay ko kasi. Maski ang asinten walang alaman na mga medisina. Kulang-kulang sa talagang mahirap dito. Hanggang ngayon, umaasa sila na balang araw matutugunan sila sa mga kakulangan sa serbisyong medikal sa kanilang isla. Kung yung mga leader nating mga mahalal, yung mga committed sa transparency at participative democracy, palagay ko malaking bagay yon para ma-curtail natin yung corruption. Underrepresented yung karamihang mamamayan natin na hindi naman multimillionaire. Sila ang mukhang naglalarawan sa tunay na kalagayan ng ating lipunan. Kung pagbabatayan ng pag-aaral ng National Statistical Coordination Board o NSCB mula 2003 hanggang 2009, papataas ang poverty incidence ng 8 sektor sa bansa. Mula 24.9% poverty incidence noong 2003, umakyat ito ng 26.4% noong 2006 at bahagyang tumaas noong 2009 na naging 26.5%. Papataas din ang magnitude o kabuuang bilang ng mga mahihirap na kabilang sa 8 sektor. Mula 19.7 million noong 2003, naging 22.1 million noong 2006 at umakyat pa sa 23.1 million noong 2009. Actually, yung nilista niyo, yung buong populasyon na ng Pilipinas yun halos, hindi na kasama din yung sa Forbes list. Ibig sabihin, yung mga sektor na yan, pag natugunan mo yan, yung kanilang mga pangailangan, ay magre-reflect na rin sa buong ekonomiya natin at buong kalagayan ng lipunan ng Pilipinas. Hindi lang hamon kundi malaking pananagutan raw nila na maiangat sa kahirapan ang 8 pinakamahihirap na sektor. Kung yung mga leader nating mga mahalal, yung mga committed sa transparency at participative democracy, palagay ko malaking bagay yon para ma-curtail natin yung corruption. Underrepresented yung karamihang mamamayan natin na hindi naman multimillionaire, di ba? Kasi kung karamihan nandyan sa gobyerno, gumagawa ng desisyon ng mga batas galing sa mga multimillionaires club, no?
hindi natin masasabing tunay nilang kinakatawan yung ano. Tapos mga political dynasties pa, paano nila kakatawanin yung interest ng ibang sektor, yung nakararami pa. So yung mga poorest sector nito, mahalaga sa kanila na yung mga gumagawa ng desisyon na nakakaapekto sa buhay nila, either manggagaling sa kanila, therefore naintindihan yung kanilang mga sitwasyon, o kaya may mahusay na track record sa pagtingin sa kanilang mga interes. Ano? Patunay lamang ang papataas na datos ng mga may hirap sa bansa na hindi pa rin nasusolusyonan ang kahirapan sa bansa. Madalas sa mga pinakamahirap na sektor ang sinusuyo ng mga nais maupo sa pamahalaan. Ngayong nakaluklok na mga bagong pinuno, malaki ang inaasahan sa kanila. Ang makaahon sa lambat ng kahirapan ang mga pinakamahirap na sektor. Ang matulungan ang mga kamay na nagbibigay ng pagkain sa ating mga hapag. Ang masigurong ligtas ang mga musmos sa anumang uring mapanganib na kapaligiran. Ang masuportahan ang mga walang pagod sa paghahanap buhay. Ang mabigyang liwanag ang buhay ng mga ilaw ng tahanan. Ang mabigyang prioridad ang mga itinuturing na pag-asa ng bayan. Ang maproteksyonan ang mga bagong bayani. At mabigyang serbisyo ang mga nasa dapit hapon na ng kanilang mga buhay.